apartment lang Kain po na tayo. tinitirhan ko. Kain na kami, ma'am. Pinili nila ang bahay na yon na titigilan ko dahil gusto nilang maging komportable ako. At kaya mag-isa lamang ako ay dahil sinabi ko nga na gusto kong maging independent. May punto naman ang lahat ng sinabi nila. Pero hindi ko alam kung paano ko pangungunahan ang takot ko sa tuwing marinig ko ang mga nakakapanindig balahibong Kain po tinig tayo. ng babaeng umiiyak sa bahay na yon. Parang mas gugustuhin ko na lang na tumira sa isang bed spacer na apartment kesa sa mag-isa lamang ako. Pero ibang nilalang naman ang kasama ko. I was arguing with my parents tungkol doon kaso hindi nila ako kayang pakinggan. Huwag daw akong magpapaniwala sa mga multo o kung anumang mga bagay na hindi naman talaga totoo. Nang sabihin ko nga sa kanila na makailang beses ko lang naranasan ang bagay na yon, ay iisa lang din ang sinabi nila sa akin. Masyado lang daw siguro akong overwhelmed sa pag-aaral ko sa university na napili ko. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Papadudot, hindi ko akalain na yon ang unang beses na hindi ako kakampihan ng mga magulang ko. Feeling ko'y wala akong karapatang magbigay ng opinyon sa mga bagay na nangyayari sa akin sa mga oras na yon. Ganon talaga siguro kapag hindi ka pa talaga totally independent na tao. Lahat ng bagay sa paligid mo ay wala kang kontrol. Wala na rin akong nagawa matapos nga ang pag-uusap namin ng parents ko. Bumalik ako sa apartment na noong mga oras na yon ay tahimik lang ang paligid. Dumiretso kagad ako sa kwarto at nagmukmuk na lamang. Bahala na kung magparamdam ulit ang babaeng yon sa akin. Eksakto namang nag-message sa akin sila Kim at Verna. Tinatanong nila kung pwede ba silang mag-overnight sa apartment ko. Just for one night. Gustuin ko man pero hindi basta-basta papayag si Tita Carla na tumanggap ako ng bisita. Kaya sinabihan ko muna sila na magpaalam muna ako sa landlady bago sila papuntahin sa apartment ko. Luckily, pumayag naman ang landlady ko dahil puro naman kami babae sa loob. Basta lang daw huwag masyadong magulo at maingay. Masaya naman ako dahil sa wakas ay may makakasama ako sa gabing yon. Kagad ko namang silang pinapunta sa apartment at halos magwala sila sa saya. Dahil yon ang unang gabing magkakasama kaming tatlo. Nagdala pa nga sila ng mga pagkain at ekstrang damit para doon na sila maliligo dahil kinabukasan ay may pasok na kami. Sa sandaling nakilala ko sila, nabuo kagad ang pagkakaibigan sa aming tatlo. Pareho kasi kami ng mga personality at gusto sa buhay. Kaya siguro gano'n na lamang ang koneksyon na meron kami. Isa pa'y bihira lang akong tulog na hindi naliligo. Wala naman sa isipan ko na banggitin sa kanya ang tungkol sa mga naririnig ko sa banyo ng apartment dahil abala kami ni Verna sa pagkwekwentuhan tungkol sa mga crush niya. Nagulat na nga lang kami nang biglang marinig ang sigaw ni Kim paglabas ng banyo. Nakatapis lamang siya at naiwan ang damit sa loob. Tinanong ko kung ano ang problema dahil para siyang nakakita ng multo nang lumabas siya ng banyo. Nakakita daw siya ng babaeng duguan sa loob. Nung una ay narinig lang daw niya na may umiiyak. Pero nang biglang magpatay-sindi ang ilaw sa banyo ay bigla na lamang lumitaw ang babae sa harapan niya. Hindi na nga niya nagawang bihis sa takot na baka may gawin sa kanya ang babaeng nakita. Agad naman kaming nagtungo sa kwarto at kinandado ang pinto. Pinakalma muna namin si Kim hanggang sa nawala ang panginginig ng katawan niya. Ang gabing yon ang huling gabing nagstay ako sa apartment dahil kinabukasan ay nagpatulong kagad ako sa mga kaibigan ko at kay Nico na maghanap ng malilipatan. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng parents ko. Mas mahalaga sa akin ang mental health ko kaysa tiisin ang mga susunod pang nakakatakot na karanasan. Mapadudot pinangatawanan ko talaga ang bagay na yon sa sarili ko na hindi na ako babalik sa apartment na yon kahit na ano ang mangyari. Kaya kahit pilitin ako ng mga magulang ko ay hindi ko sila sinunod. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Isay.